Hello at welcome sa ating channel. Bago tayo mapunta sa chapter 1005, syempre mag-recap nga muna tayo ng konti mula sa mga pangyayari sa last chapter. Sa last chapter nga nasaksihan natin kung gaano ka-effective yung kibidango ni Tama mula sa mga miyembro ng Beast Pirates. Kitang-kita nga natin kahit papano nadadagdagan neto yung pwersa nila. Sa kabilang banda naman nakita rin natin yung pagtutuos nila Sasaki at Franky, as well as yung kalagayan ni Sanji nakita rin natin. Bali sa pagtatapos nga ng chapter 1004 ipinakita sa atin ni Oda yung kalagayan ng mga Scabbards. At mukhang may tutulong nga sa kanilang isang misteryosong karakter. Anyway, mapunta na tayo dito sa chapter 1005 na itong manga. Sa pag-uumpisa nga ng chapter na to nakita natin si Black Maria. Dito inuutusan nga niya si Sanji na tawagin si Nico Robin papunta sa lokasyon nila. Pero sinabi nga rin ni Black Maria na may hinanda na daw siyang patibong kung sakali mang pumunta si Robin sa kanila. At dito bigla na nga niyang sinuntok si Sanji. Kitang-kita nga natin kung gaano nasasaktan si Sanji sa mga suntok na to ni Black Maria, hanggang sa bigla na ngang sumigaw si Sanji at humingi ng tulong kay Robin. Obviously kaya ginawa to ni Sanji syempre dahil sa malaki yung tiwala niya kay Robin na hindi to basta-basta maiisahan ni Black Maria. Anyway, pagkasigaw nga ni Sanji sa pangalan ni Robin naririnig yon ng iba't ibang nasa battlefield. Kabilang na nga dyan sila Chopper, Bippo at sila Wire at Hit. Yes, medyo nadidisappoint nga sila kay Sanji dahil sa babae pa siya humihingi ng tulong. Pero gaya nga ng sinabi ko sa last chapter review natin kaya lang to nagagawa ni Sanji dahil sa hindi nga niya magagawang makasakit ng mga babae. Bali nung narinig nga rin ni Jinbei yung paghingi ng tulong ni Sanji kay Robin medyo nag-aalala rin siya. Syempre dahil alam nga niya na sobrang sikat si Robin. Dahil nga sa alam naman nating lahat na bata pa lang tong si Robin wanted na siya para sa mga Marines, since siya nga lang daw yung nabuhay sa Ohara incident at siya nga lang yung natitira na may kakayanan na makabasa ng mga ancient poneglyphs. Anyway, nakita nga rin natin sa next panel yung konting bakbaka nila Marco the Phoenix at King. At mukhang nag-e-enjoy naman si Marco sa nagiging labanan nila. Sa next page naman na itong chapter na to nakita nating may dumating na babae kung nasaan si Sanji. Ibinalita rin naman kagad to ng tauhan ni Black Maria. Sa kabilang banda naman marami na rin palang nabihag na mga lalaki itong si Black Maria. At sinabi niya nga kay Sanji na magiging isa rin daw siya sa mga yon. Pero kilala naman natin tong si Sanji, kaya naman bigla nga niyang isinigaw na hindi lang daw si Black Maria yung gusto niya, kung hindi yung lahat ng mga babae. Bali nung marinig nga to ni Black Maria kaagad siyang nagalit, kumbaga bigla siyang nagselos. De joke lang. At dito nung aakma na nga niyang susuntukin si Sanji biglang may sumampal kay Black Maria na napakalaking kamay. At ito na nga yung hinihintay ni Sanji, walang iba kung hindi si Nico Robin. Sa sobrang tuwa nga ni Sanji kitang kita dito yung luha sa mga mata niya. Anyway, hindi nga lang si Robin yung sumaklolo kay Sanji, kundi pati rin si Brook nakita nating dumating rin. In fact, hiniwa pa nga niya yung sapot na nag-hold kay Sanji. At bago pa nga tuluyang umalis si Sanji para puntahan yung mga Scabbards nagpasalamat muna si Robin sa kanya dahil sa tiwala na binigay niya dito. Sa next panel naman nakita natin kung nasaan na currently sila Momonosuke at Yamato. At nandito nga sila sa loob ng dome. Specifically nasa storeroom sila. Dito nakita nga ni Yamato yung isang daga na may similar na mata kay Bawang. Ipinaliwanag nga niya na para daw tong isang surveillance sa kampo ni Kaido. Kaya naman para nga maprotektahan si Momonosuke dahil sa siya nga naman yung dapat na protektahan sa gera na to sinuggest ni Shinobu na dapat daw itago si Momonosuke. Nang sa ganon hindi malaman ng mga kalaban nila kung nasaan man siya. Kaya dito nakakuha nga ng idea si Yamato na sobrang papabor kay Momonosuke. At yun nga yung itago si Momonosuke sa katawan ni Yamato. Anyway, sa next panel naman muli na nga nating nakita si Jack. At this time nga medyo nakabawi-bawi na siya ng lakas. Kung matatandaan nyo guys tinalo nga tong si Jack nila Inuarashi at Nekomamushi nung time na nasa rooftop pa itong mga Scabbards. Dito kitang kita nga natin nagigil itong si Jack na makagante sa mga nang insulto sa kanya. Sa next panel naman nakita nating ipinagpatuloy na yung scene kung saan naglalaban sila Black Maria laban kila Brook at Robin. At bago pa nga mag-umpisa yung magiging labanan nila dito na nagtapos itong chapter 1005. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Syempre unahin na natin dyan yung kalagayan ni Sanji. Hindi naman porket hindi kayang manakit ni Sanji ng mga babae mahina na kagad siya, 'di ba? Sadyang ito lang talaga yung panata niya. Matibay na ine-emphasize rin naman niya ni Oda sa chapter na to, pati na rin sa last chapter.
I'm sure ngayong nabanggit ni Sanji na gusto niyang tulungan sila Kinemon at saktong ipinakita rin sa chapter na to na papunta na rin si Jack para huntingin yung mga Scabbards, probably itong si Sanji at Jack ang magtutuos. Match na match to guys para sa akin since medyo napuruhan nga si Jack sa mga Scabbards nung una at si Sanji naman medyo napuruhan rin kay Black Maria. At isa pa, marami nga rin nagko-consider na si Jack yung ikatlo sa pinakamalalakas na commanders ni Kaido, same as Sanji sa mga commanders naman ni Luffy. Kaya itong matchup na to na Sanji versus Jack swak na swak to sa tingin ko lang. Anyway, as of Robin naman versus Black Maria, good move to para sa akin na ginawa ni Oda. Since alam naman nating lahat na sobrang laki nitong si Black Maria, 'di ba? At coincidentally nga kaya rin ni Nico Robin na palakihin yung mga parte ng katawan niya. Kaya nga sa chapter na to binigyan na tayo ni Oda ng konting hint sa pwedeng kalabasan ng magiging labanan nila. Yes, hindi pa natin nakikita yung full capacity ng lakas ni Black Maria. Pero in terms of tactics at talino sa pakikipaglaban, alam nating hindi magpapahuli si Robin sa laban niya, 'di ba? Anyway, sana sa mga susunod na chapters mapakita rin sana sa atin ni Oda yung nagiging labanan ni Jinbei kay Huswu. Since sobrang interesting ng matchup na to para sa akin. Bali, ang MVP naman sa chapter na to syempre sino pa ba? Di si Momonosuke. Since pumapabor nga sa kanya yung mga nangyayari. Joke lang. Ang MVP dito syempre si Robin. Pinatunayan niya lang na kahit siya yung pinaka-crucial na tao sa kalaban nila Kaido, syempre kasama si Momonosuke, matapang pa rin niyang sinagip si Sanji. Kumbaga ang pinaka-main na poprotektahan lang naman talaga nila Luffy dito sila Momonosuke at Robin. At kung magawa man to nila Luffy at matalo nila si Kaido, sa kanila na talaga yung panalo. At bukod pa doon makiklaim na nila itong Wano Country. Anyway, bago matapos itong chapter review natin, may katanungan lang ako para sa inyo. Sa tingin nyo ba, sa paanong paraan matatalo nila Luffy yung puwersa netong sila Kaido? Bali, kung may naisip kayong sagot, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung saaling nagustuhan nyo naman itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.